Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa ating School of Servants. Tayo po ngayon ay nasa katapusan ng May. Today is May 31 at patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So bago po ang lahat, binabati natin ng lahat ng ating mga kapatid, mga kasama, kamanggagawa sa atin pong simbahan sa Hope for the World Church and Missions. Ganon din naman ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga lugar, ang ating mga kapatid sa Cavite, sa Bulacan, at sa ibang bansa, sa ating pong main church sa Los Angeles, California. Binabati natin lahat ng mga pastor at lahat ng mga manggagawa. Ito po ang ating third Saturday ng pag-aaral tungkol po sa Catholic dogma, no? Yung una pong Saturday, we have discussed about the Catholic dogma about about Pope or papacy. And now we will be and the last Saturday we have discussed about Mariolatry or the worship of Mary or praying to Mary. And now, di-discuss naman natin po ang Catholic dogma about purgatory, no? At ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So bago po yun, tayo po yung manalangin. Aming Panginoon, sa oras na ito, patuloy niyo pong pagpalain ang aming gawain sa lugar na ito, ang aming pong School of Servants. Nawa, Panginoon, ang iyong salita ay dumating sa puso at isipan ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig at pagpalain niyo po ang pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo po ang papurit karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po natin ipaliwanag kung ano po ang sinasabi ng Bible tungkol po sa purgatory, gusto ko po munang banggitin ano po ba ang pananampalataya ng Roman Catholic Church tungkol po sa purgatory. Ang sabi po ng Roman Catholic Church sa kanilang catechism, ang purgatory po ay isang temporary state na kung saan pinupurify ang mga kaluluwa ng mga namatay. Doon po sa lugar na yon ay sila po nililinis sa mga kasalanan at sila po ay nandoon para po may panalangin ng mga taong buhay. Ito pong paniniwalang ito ay naka-rooted sa tradisyon ng Roman Catholic Church, no? Tinuturuan nila ang mga tao na manalangin sa mga namatay at mag-offer ng mga sacraments katulad po ng mass para po tulungan ang mga kaluluwa sa purgatory upang sila ay makapasok sa langit. Sa madaling salita, ang pananampalataya ng Catholic Church o Roman Catholic Church, ang purgatory ay isang temporary place upang ang mga taong hindi pa handa sa langit dahil maaaring hindi pa qualified ang kanilang kaluluwa or may kasalanan pa silang hindi natatanggal sa kanilang buhay, ay dun muna ilalagay upang through the prayers of their relatives na nabubuhay pa, sila ay malinis at mapatawad. At kapag natapos na ang paglilinis o pagpupurify, pagpupurge sa kanilang kasalanan sa magitan ng panalangin ng kanilang mga mahal sa buhay, sila ay dadalhin na ng anghel doon sa piling ng Diyos sa langit. Yun po ang tinuturo ng purgatory. By the way, nais ko pong sabihin sa inyo na ang purgatorio po ay hindi po kailanman nag-appear sa Bible. From Genesis to Revelations, wala po tayong makikita o mababasang salitang purgatorio. Ito po ay nakasulat sa isang aklat na idinagdag ng Roman Catholic Church o yung pong Second Maccabees na dinagdag doon po sa 66 books of the Bible upang suportahan ang kanilang paniniwala. Pero ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol po sa paniniwalang ito? No? Ano po ang sinasabi ng Bible? Totoo ba na ang isang namatay na hindi pa papasok ng langit ay mananatili muna sa purgatory? At totoo rin ba na sa magitan po ng panalangin ng mga buhay ay ang mga namatay na may kasalanan ay mapapatawad?
mapapurge ang kanilang kasalanan para pagkatapos nun ay papasok naman sila sa langit? Meron ba talagang lugar na katulad ng purgatorio na hindi wala pa sa langit, wala sa impyerno, nasa gitna para po sa mga kaluluwang inihahanda ng Diyos na makapasok ng langit? Meron bang ganitong lugar? At meron bang pagpupurge o pagpapatawad sa lugar na yon para sa mga kaluluwang nagkakasala? Sagutin po natin ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Unang-una po, nais ko pong sabihin sa inyo that salvation is complete at the death of a person or a man. Ang kaligtasan po ay kompleto na kapag ang isang tao na Kristiyano at nakakilala sa Diyos ay namatay. Sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, "It is appointed for a man to die once, and after that comes judgment." Minsan lamang daw po mamamatay ang isang tao at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ibig sabihin, pagkatapos mamatay ng isang tao, siya po ay pupunta na doon sa kanyang eternal state o eternal destination. Kung ang isang tao po ay tumalikod sa kasalanan nung siya ay nabubuhay pa or nanumbalik sa Panginoon na sisi ng kanyang kasalanan sa Diyos at tinanggap si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, siya po ay diretso nang pumunta ng langit pagkatapos na siya ay mamatay. At kung isang tao naman po ay hindi nagsisi sa kanyang kasalanan at hindi siya tumalikod sa dating buhay, hindi niya tinanggap ang alok ng kaligtasan ng Diyos, ang kanyang biyaya, ang tao namang ito ay pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Wala pong tinatawag na intermediate state for further cleansing. Wala pong lugar na katulad po ng purgatory. No? Ibig sabihin, wala na pong second chance of salvation after death. There is no cleansing, there is no forgiveness after death. Cleansing, forgiveness, and salvation happens when a person is still alive. Habang tayo po nabubuhay, dito lamang po mararanasan ng isang tao ang pagpapatawad. Hindi po sa isang lugar pagkatapos ng kamatayan. Yung po ang una, ang kaligtasan po ng isang tao ay kumpleto na pagkatapos siyang mamatay. Or ang kanyang kapahamakan ay kumpleto na pagkatapos siyang mamatay. Wala na pong kaligtasan pagkatapos ng kamatayan. There is no salvation after death. Yun po ang tinuturo ng Bible. Pangalawa pong gusto ko pong sabihin sa inyo that Christ's sacrifice is fully sufficient. Ang kamatayan po ng Panginoong Yesus ay sapat na para magkaroon tayo ng kaligtasan at kapatawaran. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao o isang relihiyon ay naniwala pa na pwede kang mapatawad at maligtas pagkatapos mong mamatay, parang sinasabi mo na ang kamatayan ng Panginoong Yesus, ang kanyang dugo, ang kanyang sakripisyo ay hindi pa sapat para maligtas tayo. So, tayo po'y naniniwala ayon po sa salita ng Diyos sa Hebrews chapter 10 verse 4 o verse 14, by one offering he has perfected for all time those who are sanctified. Sa pamamagitan daw po ng pag-o-offer ng buhay ng isang tao ay ginawa ng sapat ng Diyos ang tao ay maging malinis. Ibig sabihin, ang paglilinis po ng tao, ang pagpapatawad ng Diyos sa tao ay wala po doon sa pagkatapos niyang mamatay o doon sa purgatory. Ang pagpapatawad ng Diyos sa tao ay pwede na pong maranasan habang siya po ay nabubuhay. Paano po ito mangyayari kapag ang isang tao ay lumapit sa Diyos, nagpakumbaba sa Kanya at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay? Wala na pong additional purification. Wala na pong additional cleansing after death. Ang sabi po ng Bible sa John chapter 19 verse 30, Jesus said, "It is finished." Tinapos niya na ang sagot sa ating mga kasalanan. Hindi na po ito mangyayari pagkatapos ng kamatayan doon sa purgatory. Amen? So ang pangatlo po na katotohanan tungkol po sa purgatory is that believers immediately enter God's presence. Ang mga tao po o lalo na po ang mga
mga born again, ang mga believers, ang mga nanampalataya sa Panginoon, pagkatapos ng kanilang kamatayan, they will immediately enter God's presence. Wala na pong another place or temporary place na pwedeng mapatawad at malinis ang ating mga kasalanan. Yun po ang tinuturo ng salita ng Diyos. Natatandaan ko po sa Luke chapter 23 verse 43, sinabi ng ating Panginoong Yesus sa magnanakaw. Nung sinabi ng magnanakaw na alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian, ang sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Not tomorrow. Ibig sabihin mga kapatid, pagkatapos mong mamatay, at kung ikaw ay nananampalataya talaga sa Panginoon, dadaling ka niya na doon sa kanyang kaharian. Wala na pong waiting period, wala na pong purgatory. Ang sabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, to be absent from the body is to be present with the Lord. Kapag namatay na tayo sa ating katawan, tayo naman ay mapupunta sa presensya ng ating Panginoon. At pang-apat pong biblical reason why purgatory is not true is that all sin are already forgiven by Christ or in Christ. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Sapat na po ang dugo ng ating Panginoong Yesus upang tayong lahat ay mapatawad. Sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y naniniwala pa sa purgatory at naniniwala pa tayo na mayroong temporary place bago po ang heaven, so your belief in that is not biblical. There is no purgatory in the Bible. From page to page, you can read it. There is no mention in the scripture about purgatory. So, sa madaling salita mga kapatid, ang purgatory po ay gawa lamang po ng isip ng tao. Wala po ito sa salita ng Diyos. Kaya naman gusto po ng Panginoon, bago po tayo mamatay, habang tayo nabubuhay pa sa mundong ito, masigurado na po natin ang ating kaligtasan. Paano po natin masisigurado? Sabi po ng Bible, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapahamak sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin mga kapatid, manampalataya lang tayo kay Jesus. Magtiwala lamang tayo sa kanya, sapat na po iyon para makasigurado tayo sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, nais ko pong sabihin sa inyo that purgatory is not biblical, purgatory is not true. Ang lugar na pupuntahan ng tao pagkatapos mamatay ay dalawa lang. Either sa langit or sa impyerno. Kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos, ikaw ay pupunta ng langit, sumampalataya ka kay Jesus, nagsisi ka ng iyong kasalanan, pero kung ikaw naman ay tumalikod at nireject mo ang kanyang ino-offer na kaligtasan, doon ka naman pupunta sa walang hanggang kaparusahan. Yun po ang tinuturong maliwanag ng salita ng Diyos. Amen? So, sa mga susunod po nating pag-aaral, mga kapatid, hihimay-himayin pa po natin ang mga ganitong katotohanan. Pangatlo na po ito. Ang una po natin pinag-aralan ay tungkol po sa Doctrine of Catholic Church sa Pope. Pangalawa po, ang Doctrine of Catholic Church kay Mary. At ito pong pangatlong ito, na pag-usapan po natin, ang Doctrine of Catholic Church about purgatory. So maraming salamat po sa inyong lahat at tayo po ay pagpalain ng Panginoon at tayong lahat ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. God bless you and good day.